Mabilis magkaubusan ng Rusi ATV dito sa Wawa Taguig kaya kinuha agad namin ng walang atubili. Kaya wag na natin patagalin pa, after 3 days reviewin na natin agad. Engine type, single cylinder, 4-stroke. Wait lang. Okay, ulit. Engine type. Engine type, single. Putang ina review yan. Game! Engine type, single cylinder, 4-stroke, liquid cooled, single overhead cam, CVT drive, at naka 4 valves. Compression ratio, 11.0:1. Electric start, wala nga lang siyang kickstart. 100 km/h sabi ni Rusi, pero gagawa tayo ng top speed niya with and without OBR. Kaya siguraduhin mong wag kang mag-subscribe sa YouTube ko or wag mo ako i-follow sa TikTok para hindi ka updated. Maximum power na 14.75 horsepower at maximum torque na 14 Newton meter. Tama ba? Newton meter. Fuel consumption 40 to 45 kilometers per liter sabi ni Rusi, pero depende pa rin sa throttle habit or road condition ng kalsada. Road na nga, kalsada pa. Pero gagawa rin tayo ng separate video ng actual fuel consumption niyan. Curb weight 142 kilograms. Mabigat siya pero pag umaandar ka na madali siyang kontrolin. Gumagaan kahit may EA na nakaangkas. At di ka tatangayin kahit sobrang hangin mo. Front tire 110 80 by 14. Rear 130 70 by 13. Tubeless na rin ito. Rim type aluminum. Hydraulic disc brake na rin sa harap pati sa likod. May CBS na rin to, combi brake system, na pag piniga mo yung brake sa likod, may kasamang 30% sa harap para sa sudden brake. Fuel tank capacity 11 liters. Type na yan EFI or electric fuel injection na to, kaya sobrang tipid. Sa manual ni Rusi pwedeng regular, unleaded or premium kasi nakalagay doon 92 and above. Di pa siya keyless pero mas gusto ko to, mas less maintenance. Desusi na rin yung fuel cap and yung seat storage malaki. Di ko alam anong exact liters pero kasya full face helmet, may sobra pa. Ground clearance 120mm, mababa pero pag tinignan mo mataas naman. Saka dinaan ko to sa lubak at malaking humps, walang sayad. Partida may OBR pa yon na lagi akong sinisita at mali-mali daw ako sa tuwing nagmamaneho. All LED panel, signal light and LED projector na rin yung headlight niya na parang di mo na kailangan ng MDL or mini driving light. Maangas na rin na daytime running light. Front suspension, telescopic fork na may protective na para sa mga dumi at twin shock suspension naman sa likod kaya smooth na talaga. Napakaganda niya lalo na nung nakita ko sa personal. Di na ako nagatubili. Bahala na kung yung Rusi ko pag nasira suri. Pero nung dinrive ko pa uwi, napaka-smooth niya. Walang garalgal o anumang issue kasi kalalabas pa nga lang sa kasa. Natural. Wait natin ng 6 months or 1 year. I-review natin ulit to. Adjustable windshield, may reflector, dual sports tire, may heat guard, may tire hugger, unique design, and bagong forma ng decals kumpara sa version 1 nito. Yung version 2, napakaangas na ng decals niya. Premium na siya tignan. Sa kaliwa, merong high and low beam, hazard, turn signal, PP, passing light. Sa kanan, turn on and off ng ilaw, kill switch, at another side stand kill switch for safety features. Yung tapakan niya, kala mo aftermarket, tampotek. Pwede pa cruise sim style. Sa presyo na tayo, huwag kayong magugulat. SRP 110,000 lang, napakamura. Minimum down payment 10,000, monthly 4,495 na may rebate na 300, bali 4,195 na lang pag maaga or on time ka nagbayad. Mabilis lang ma-approve, kaya 1-day process, malalabas mo agad motor mo. Comment na mga keyboard warriors, at bago natin tapusin to, isang malupitang montage muna. Let's go!